Sa pagkakataong yon, nakikita na naman niya ang mga nilalang at alam niyang kagagawa na naman ito ng mga kalaban niya. Nang masilayan ito ni Nuli, pasimple naman niyang humawak sa kanyang kwintas sa kanyang dibdib. Paglabas ng mga kalansay na may mga pakpak, ay bigla naman itong naglaho nang tumambad sa harapan nito ang mga anino ng mga bubuyog na tinatawag niya. Kasabay ng pagsangkaan ng mga tandang, ay ginawa naman ng mga aninong tinawag niya ang paglinlang sa mga manok ng kalaban. Bagamat nagtataglay ito ng hindi masukat na abilidad, ay hindi pa rin ito mapapantayan ang bagsik ng mga anino na bubuyog. Dahil sa naagaw ang atensyon ng kalaban sa mga tinatawag niya, hindi na nito nagawang sanggain ang mga atake ng pambatong manok ni Nuli. Sa tatlong lipad nito ay pagbagsak ng kalaban na parabang bigla na itong binawian ng buhay. Gulat na gulat noon ang mga kalaban sa mga nasaksihan nito. Gulat na gulat noon ang mga kalaban sa mga nasaksihan nito dahil nakita nilang hindi pangkaraniwang ang ganong abilidad. Dahil hindi ito nakadepende sa mga mutya o agimat. Napuno ng hiyawan noon ang pangkat nila Nuli nang siyang ikinainis ng kalaban nila. Paglabas nito ng ruweda, nagdabog pa ang mga ito bago tuluyang makalayo. Ang akala kasi ng mga ito, walang kalaban-laban ang makakaharap nila. Pero biglang nagbago ang simoy ng hangin nang magseryoso na itong si Nuli. Paglabas nila ng ruweda, ay dala-dala noon ng mga kasama niya ang 5 bihag ng manok. Dahil tag-isa din sila Danilo at Guyo na nakadali. Sa paglipas ng mga oras, unti-unti na nilang naramdaman ang paglubog ng araw. Habang papalubog na noon ang araw, isa-isa namang nagsindihan ang mga ilaw sa nasabing lugar. Halos ang mga tao noon, tila ba hindi nabawasan ang bilang nito. Sinuli naman at ang buo nitong pangkat nakapwesto na sa isang malapad na bato habang nagkwikwentuhan. At habang nagkwentuhan sila, yung iba namang mga kasama nila nag-iihaw ng mapupulutan nila. At nandun din ang isang galong malaki na naglalaman ng tuba. Sigurado manong kapag naubos natin to, hindi makakauwi itong makulukin to. Wika ni Nuli sa ermitanyo. Siyempre, kontrolin nyo dapat ang inyong sarili. Dahil may matutunghayan pa tayong palabas mamaya. Sagot naman ni Manong Duming. May alam ka ba, Duming, kung saan ang galing ang mga antingerong sasabak sa subukan mamaya? Tanong naman ni Mang Carpio. Kadalasan kagaya rin natin sila. Naglalakbay na masaya sa ibabaw ng mundo at ginampanan ang kanilang tungkulin. Pero naamoy ko sa hangin ang paparating ng mga ermitanyo sa timog na bahagi upang dumalo sa subukan na ito. Alam nyo mga iho, ang bawat nilalang na kagaya natin, alam na alam ang magaganap sa pamamagitan lamang ng simoy ng hangin. Hindi nyo pa ba natutunan ang makipag-usap sa hangin? Hindi pa, Manong Baka naman matuturuan mo kami. Sagot naman ni Danilo. Saka na mga iho.
Tuturo ko din naman sa inyo sa tamang panahon nga lang. Sagot nito. Habang hinihintay nila ang pagdating ng mga nilalang na sasabak sa tagisan, patuloy lang naman sila sa pakipag-usap habang umiinom ng tuba. Makalipas ang 1 oras, nasipat na nila ang pagtipon-tipon ng mga antingero at manggagamot sa lugar, habang may malaking sigang ginawa. Sa paglipas pa ng ilang minuto, matinding inuman ang naganap habang nagkakaisa ang mga antingero at ermitanyo nang siyang ikinamangha ng husto ng pangkat ni Lanole. Habang nag-iinuman, matinding tagisan din ang nagaganap sa mga mutya sa bawat antingerong naroroon. Nandun yung magpapataga sa ulo ng palakol at magpapasibat gamit-gamit ang isang bangkaw na pagmamay-ari ng mga manggagamot. Kapag mababaw na aral lamang ang napapasa kamay mo tapos susubok ka sa ganong tagisan, malamang mababasag ang bungo mo at maaari mo pang ikakamatay. Halos bawat na magkakaibigang manggagamot doon ay naroroon, maliban lamang sa mga ordinaryong mga taong nakasara ang isipan ay hindi pinahintulutang dumalo sa lugar na yon. At ang ikinagalak ng pangkat ni Lanole nang makakita sila ng isang ermitanyo na may kasamang nilalang na may kasuotang purong ginto. Meron ding mga diwatang gabay, laman lupa at engkanto, duwende, bulang apoy na may mukha, at ang mga punong may mga buhok na parang ugat ng kahoy. Lahat ng iyon ay nasasaksihan ng buong pangkat ni Nole sa tulong na rin ng 2 ermitanyo. Nakikita lamang kasi ang mga ganong nilalang kung bukas ang pangatlo mong mata. Ang ibang patagisan ng malalakas na ermitanyong dumalo ay sumisisid sila sa isang bukal na apoy na nilikha ng mga diwatang gabay ng mga bulkan. Isa sa tagagabay ng mga bagay na may kinalaman sa apoy na nangasiwa at nangangalaga sa bawat mutya ng bawat antingero. Lahat ng mga malalakas na antingero at mga manggagamot ay sumusunod sa ginawa ng mga ermitanyo na sumisisid sa bukal na dagat-dagatang apoy. Mas lalong namangha sila Nole noon nang magwika ang ermitanyong si Dauming ng, Kayong dalawa, hindi ba kayo susunod sa amin? Maliligo tayo sa apoy na yan. Wika nito nang siyang ikinatakot ng iba nilang mga kasama. Ngunit habang maiging pinanood nila Nole ang tagisang yon, sa hindi inaasahang pangyayari ay dinalaw siya ng kanyang gabay na si Maria na sa kanyang isipan. Nole, alam mong kaisa tayo ng kalikasan. Hindi ka masusunog sa tubig na bulkan na yan kung hindi mo iisiping delikado ang gagawin mo, sapagkat pinahintulutan ang bawat gabay na uri ng elemento sa ating mundong ginagalawan. Ang likidong apoy na yan ay hanggang tubig lang ang tingin namin ng ermitanyo dyan at wala nang iba. Pagpapaliwanag ni Maria kay Nole. Maria, kung ang lahat ng mga malalakas na nilalang ay may gabay sa katastasan, ano ang gabay ninyo? Tanong ni Nole. Bigla kasing pumasok sa isipan ni Nole ang sinabi ng ermitanyo.
na ang lahat ng mga nilalang na nakipaglaban sa kaliwa ay may gabay sa itaas. Katulad ng mga batang may gabay na anghel, ay ganun rin ang nanampalataya sa Ama. Si Arkanghel ang gabay namin, na nagpapahiram sa iyo ng kampila ng apoy na ginagamit mo ngayon. Ang bawat pinagmula namin ay may kanya-kanyang gabay. Mataas ang basbas ng mga apo namin, kaya hindi basta-bastang magiging kapantay ng aking Ama dito sa aming mundo. Sagot ni Maria. Doon pa lamang naunawaan ni Nuli na ang kampila ni Barangao na may anyo ng isang tsirog, maaring isa ito sa mga gabay nila. Minsan na rin niyang nahiram ang espadang yon nang siyang nagwasak sa demonyo niyang nakaharap noon. Matapos marinig ni Nuli ang mga sinabi ng kanyang gabay, napasilay naman siya sa ibang mga sumubok sa tagisan. Yung iba, kumakain ng baga. Yung iba naman sinasaksak ang sarili gamit ang tabak ng ibang mga antingerong may mga karga. Halos mabali ang mga tabak na yon dahil sa madiin ang pagkasaksak dito ng mga manggagamot. Ngunit laking gulat ng mga manggagamot din na ito nang masilayan nila ang paglusong ni Nuli sa dagat-dagatang apoy na hindi napapasok. May naririnig pa noon si Danilo sa paligid na nagsasabi kung sino ang lalaking yon. Ermitanyo ba siya? O malakas na antas na manggagamot? Yan ang disipulo ni Duming ng Norte. Hindi basta-basta ang nilalang nagabay niyan. Wika pa ng isang manggagamot sa paligid nila Danilo. Hanggang sa pag-ahaw ng lahat ng mga manggagamot at mga ermitanyo sa apoy, ay masaya silang nag-inuman at nagsalo-salo. Hanggang sa madaling araw, hindi na namalaya ni Nuli na noon na nakatulog na sila sa sobrang kalasingan. Pagsikat ng araw, saka pa lamang sila nagising dahil sa mainit-init na sikat nito. Hoy, gising! Gising oh! Umaga na! Wika ni Manong Duming sa kanila. Pagbangon ni Nuli sa hinigan niya, doon pa lamang niya napagtantong nakatulog pala sila sa lupa. Agad ding pumasok sa kanyang isipan noon ang mga nangyayari sa lugar noong gabi. Akala nga niya panaginip lang ang lahat, ngunit laking gulat niya nang magwika si Danilo ng, "Ang tindi ng ginawa mo kagabi, Nuli. Sumasabay ka sa ermitanyong naliligo sa dagat-dagatang apoy. Doon namin napagtanto na napakatas na pala ng antas mo kumpara sa amin." Wika ni Danilo. "Ang ibig sabihin mo, totoo ang lahat ng iniisip ko?" Gulat na sagot niya. Aba, totoo ang mga nakikita mo, iho. Kung tutusin, mapagkakamalan ka ng ermitanyo dahil sa lalim na ng mga karunungan mo. Hindi ko akalaing magagawa mo ang mga bagay din na yon. Sagot naman ni Manong Duming. Bago sila umuwi ng baryo, minabuti nilang mahilamos sa isang bukal malapit sa kanilang hinihigaan. Pagdating nila ng baryo, kaagad naman silang sinalubong ng mga tauhan niya na matyagang naghihintay sa kanilang grupo. Nang araw na yon, saka pa lamang naluto ng maayos ang mga dala nilang biyak at tuwang-tuwa naman ang buong pangkat ni Nuli dahil sa sinuwerte naman sila ng pagdayo nila sa mga sabungan. Habang nagkakasayahan sila sa kubo, muli na namang inungkat nila Mang Carpio ang mga naganap ng nagdaang gabi.
Halos wala namang maisasagot ang mga tauhan niya at ganun ang pagkamangha dahil sa napakatalinhagang karanasan ng pangkat nila. So mga Kermitanyo, dahil konti lang ang nagpa-shoutout, ipon-ipunin natin. Mag-comment kayo sa baba kung sino ang magpa-shoutout. At sa mga inimbita kong mag-follow sa atong Facebook page, i-follow nyo na dahil mamimigay tayo ng mga game foul doon o mga manok panabo. Yun lang. Maraming salamat. Hanggang sa pagbabalik ng Ang Ermitanyo.